Jeremias, Kabanatang 32. Ang salita na dumating kay Jeremias na mula sa Panginoon ng 10 taon ni Sidikiyas na hari sa Huda na siyang 18 taon ni Nabucodonosor. Nang panahon ngang yaoy, ang hukbo ng hari sa Babylonia ay kumubkob sa Jerusalem, at si Jeremias na propeta ay nakulong sa looban ng bantayan na nasa bahay ng hari sa Huda, sapagkat kinulong siya ni Sidikiyas na hari sa Huda na sinasabi, "Bakit ka nanguhula?" At nagsasabi, "Ganito ang sabi ng Panginoon, narito, ibibigay ko ang bayang ito sa kamay ng hari sa Babylonia at kaniyang sasakupin." At si Sidikiyas na hari sa Huda ay hindi makatatanan sa kamay ng mga Kaldeo, kundi tunay na mabibigay sa kamay ng hari sa Babylonia, at makikipag-usap sa kanya ng bibig, at ang kaniyang mga mata ay titingin sa kaniyang mga mata. At kaniyang dadalhin si Sidikiyas sa Babylonia, at siya'y doroon hanggang sa dalawin ko siya, sabi ng Panginoon. Bagaman kayo'y magsisilaban sa mga Kaldeo, hindi kayo magsisiginhawa. At sinabi ni Jeremias, ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, narito, si Hanamel na anak ni Salum na iyong amain ay paroroon sa iyo na magsasabi, bilhin mo ang parang ko na nasa Anatoth, sapagkat ang matuwid ng pagtubos ay ukol sa iyo upang bilhin. Sa gayoy si Hanamel na anak ng aking amain ay naparoon sa akin sa looban ng bantayan ayon sa salita ng Panginoon. At sinabi sa akin, bilhin mo ang aking parang, isinasamo ko sa iyo, na nasa Anathoth, na nasa lupain ng Benjamin, sapagkat ang matuwid ng pagmamana ay ukol sa iyo, at ang pagtubos ay ukol sa iyo. Bilhin mo para sa iyong sarili. Na magkagayoy nakilala ko na ito'y salita ng Panginoon. At binili ko ang parang na nasa Anathoth kay Hanamel na anak ng aking amain. At tinimbang ko sa kanya ang salapi na 17 siklong pilak. At ako'y naglagda ng pangalan sa katibayan at aking tinatakan. At tumawag ako ng mga saksi at tinimbang ko sa kanya ang salapi sa timbangan. Sa gayoy kinuha ko ang katibayan ng pagkabili, ang natatakan, yaong ayon sa kautusan at kaugalian, at ang bukas. At ibinigay ko ang katibayan ng pagkabili kay Baruk na anak ni Nerias, na anak ni Maasiyas, sa harapan ni Hanamel na anak ng aking amain, at sa harap ng mga saksi na naglagda ng pangalan sa katibayan ng pagkabili, sa harap ng lahat na Hudyo na nakaupo sa looban ng bantayan. At ibiniling ko kay Baruk sa harap nila na aking sinasabi, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ng Diyos ng Israel, iyong kunin ang mga katibayang ito, ang katibayang ito ng pagkabili, ang natatakan, at gayon din itong katibayang bukas, at iyong isilid sa sisidlang lupa upang tumagal ng maraming araw, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ng Diyos ng Israel, mga bahay at mga parang at mga ubasan ay mga bibili pa uli sa lupaing ito. Pagkatapos nga na aking maibigay ang katibayan ng pagkabili kay Baruk na anak ni Nerias,
Dumalangin ako sa Panginoon na aking sinabi, Panginoong Diyos, narito iyong ginawa ang langit at ang lupa sa pamagitan ng iyong malaking kapangyarihan, at sa pamagitan ng iyong unat na kamay. Walang bagay na totoong napakahirap sa iyo, na ikaw ay nagpapakita ng kagandahang loob sa mga libo-libo, at iyong ginaganti ang kasamaan ng mga magulang sa sinapupunan ng kanilang mga anak pagkamatay nila. Ang dakila na makapangyarihang Diyos, ang Panginoon ng mga hukbo ay kaniyang pangalan. Dakila sa payo at makapangyarihan sa gawa, na ang mga mata ay dilat sa lahat ng mga lakad ng mga anak ng tao, upang bigyan ang bawat isa ng ayon sa kaniyang mga lakad, at ayon sa bunga ng kaniyang mga gawa, na naglagay ng mga tanda at mga kababalaghan sa lupain ng Ehipto, hanggang sa araw na ito sa Israel at gayon din sa gitna ng ibang mga tao. At magtaglay ka ng pangalan gaya sa araw na ito. At iyong inilabas ang iyong bayang Israel sa lupain ng Ehipto sa pamagitan ng mga tanda at ng mga kababalaghan, at ng malakas na kamay, at ng unat na kamay, at ng malaking kakilabutan. At ibinigay mo sa kanila ang lupaing ito na iyong isinumpa sa kanila mga magulang, na ibibigay sa kanila, lupain na binubukalan ng gatas at pulot. At sila'y pumasok at kanilang inari, ngunit hindi dininig ang iyong tinig, o lumakad man sa iyong kautusan. Sila'y hindi nagsigawa ng anuman sa lahat na iyong iniutos sa kanila na gawin. Kaya't iyong pinapangyari ang buong kasamaang ito sa kanila. Narito, ang mga bunton nagsidating sa bayan upang sakupin, at ang bayan ay nabigay sa kamay ng mga taga-Kaldeyo na nagsisilaban doon, dahil sa tabak at sa kagutom at sa salot, at kung ano ang iyong sinalita ay nangyayari. At narito iyong nakikita. At iyong sinabi sa akin, O Panginoong Diyos, iyong bilhin ng salapi ang parang, at ikaw ay tumawag ng mga saksi. Yamang ang bayan ay ibinigay sa kamay ng mga Kaldeyo. Na magkagayoy dumating ang salita ng Panginoon kay Jeremias na nagsasabi, Narito ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat na tao. May anumang bagay-baga na totoong mahirap sa akin, kaya't ganito ang sabi ng Panginoon, Narito, aking ibibigay ang bayang ito sa kamay ng mga Kaldeyo at sa kamay ni Nabucodonosor na hari sa Babylonia, at kaniyang sasakupin. At ang mga Kaldeyo na nagsisilaban sa bayang ito, magsisiparito at susulsulan ang bayang ito at susunugin. 10 na mga bahay na mga bubungan ay kanilang pinaghandugan ng kamangyan kay Baal, at pinagbuhusan ng mga inuming handog sa mga ibang Diyos, upang mungkahin ako sa galit. Sapagkat ang ginawa lamang ng mga anak ni Israel at ng mga anak ni Huda ay ang masama sa aking paningin mula sa kanilang kabataan. Sapagkat minungkahi lamang ako ng mga anak ni Israel sa galit ng gawa ng kanilang mga kamay, sabi ng Panginoon. Sapagkat ang bayang ito ay naging kamungkahian sa aking galit at sa aking pag-aalab ng loob mula sa araw na kanilang itinayo hanggang sa araw na ito, upang aking mailayo sa aking mukha. Dahil sa lahat ng kasamaan ng mga anak ni Israel
at ng mga anak ni Huda na kanilang ginawa upang mungkahin ako sa galit. Mula ng kanilang mga hari, ng kanilang mga prinsipe, ng kanilang mga saserdote, at ng kanilang mga propeta, at ng mga tao ng Huda, at ng mga nananahan sa Jerusalem. At kanilang tinalikdan ako, at hindi ako hinarap. Bagaman aking tinuruan sila, na buwabangon ako ng maaga at tinuturuan ko sila. Gayon may hindi sila nangakinig na magsitanggap ng turo. Kundi kanilang inilagay ang kanilang mga kasuklam-suklam sa bahay na tinawag sa aking pangalan upang lapastanganin. At kanilang itinayo ang mga mataas na dako ni Baal na nasa libis ng anak ni Hinnom upang paraanin sa apoy ang kanilang mga anak na lalaki at babae kay Molok na hindi ko iniutos sa kanila o nasok man sa aking pag-iisip na kanilang gawin ang kasuklam-suklam na ito na pinapagkasala ang Huda. At ngayon, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, tungkol sa bayang ito na inyong sinasabi, nabigay sa kamay ng hari sa Babylonia sa pamamagitan ng tabak, at ng kagutom, at ng salot. Narito, aking pipisanin sila mula sa lahat ng lupain, na aking pinagtabuyan sa kanila sa aking galit, at sa aking kapusukan, at sa malaking puot, at dadaling ko sila uli sa dakong ito, at akin silang patatahaning tiwasay. At sila'y magiging aking bayan, at ako'y magiging kanilang Diyos. At bibigyan ko sila ng isang puso at ng isang daan, upang sila'y matakot sa akin magpakilanman, sa ikabubuti nila at ng kanilang mga anak pagkamatay nila. At ako'y makikipagtipan ng walang hanggan sa kanila, na hindi ako hihiwalay sa kanila, upang gawang ko sila ng mabuti, at sisidlang ko sa puso ng takot sa akin, upang huwag silang magsihiwalay sa akin. Oo, ako'y magagalak sa kanila upang gawan ko sila ng mabuti, at aking tunay na itatatag sila sa lupaing ito ng aking buong puso at ng aking buong kaluluwa. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, kung paanong aking dinala ang lahat ng malaking kasamaang ito sa bayang ito, gayon dadaling ko sa kanila ang lahat na mabuti na aking ipinangako sa kanila. At mga parang ay mabibili sa lupaing ito na inyong sinasabi, sira, na walang tao o hayop man, nabigay sa kamay ng mga Kaldeyo. Bibilin nga ng mga tao ng salapi ang mga parang at mga glalagda ng pangalan sa mga katibayan, at mga tatatakan at magsisitawag ng mga saksi sa lupain ng Benjamin at sa mga dako na palibot ng Jerusalem at sa mga bayan ng Huda at sa mga bayan ng lupaing maburol at sa mga bayan ng mababang lupain at sa mga bayan ng timugan, sapagkat aking ibabalik sila mula sa kanilang pagkabihag, sabi ng Panginoon.